Update sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Mayon ating alamin kasama si Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng DOST PHIVOLCS Mayon Observatory. Dr. Alanis, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyo at ating mga tagapanood. Sir, ano po ang pinakahuling assessment ng PHIVOLCS sa naganap na Pyroclastic Density Current o PDC sa Miisi Gully ng Mayon Volcano at gaano po ito kaseryoso sa kasalukuyang sitwasyon ng bulkan? So, briefly lang po, for the past 24 hours, nakapag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 24 na volcanic earthquakes. Kasama po dyan yung siyam or 9 na volcanic tremors. Ito po yung mga lindol na tuloy-tuloy, na umabot po ng halos 48 na minuto ang haba. Habang kahapon din po, nakapag-record ng 311 na rockfall events at dalawa nga po dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents or mga usol. Kasama na po dyan yung dalawang nangyari kahapon, mga bandang alas 5:30 at alas 6 ng gabi. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano. Okay. Dr. Paul, batay po sa inyong observation, ano yung naging dahilan ng pagbuo ng PDC na umabot nga po ng humigit kumulang 2 kilometro dito po sa southwestern slopes ng Mayon? Fortunately, wala naman pong pagputok o pagsabog na nangyari kahapon. Ganun pa rin po yung pinagmulan itong pyroclastic density current or usol kahapon. Meron tayong malaking tipak ng lava flow na nahulog or bumagsak. At ito ngayon yung pinagmulan itong dalawang usol kahapon. Pareho lang po siya sa nangyari noong May 1 na kung maalala niyo po ay meron din malaking pyroclastic density current or usol na nangyari. Pero fortunately again, kahapon 2 kilometro lamang yung itinakbo niya mula sa crater ng volcano. Okay. Sir, pakipaliwanag po, ano po itong naitalang lava effusion at collapse-fed PDC sa kasalukuyang aktibidad ng bulkan? May indikasyon po ba itong maaaring lumalapan sitwasyon? Right now, yung estado ng Mayon Volcano, bagamat medyo nabawasan na yung mga minor strombolian activity o yung mga maliliit na pagputok na nangyayari gaya nung nakaraang linggo, pero patuloy pa rin yung paglabas ng lava as evidenced by yung 311 na rockfall events at kasama na diyan yung na lava effusion collapse-based na pyroclastic density currents kagaya kahapon. Unfortunately, dahil sa dami ng mga patuloy pa rin yung mga volcanic earthquakes, especially yung mga volcanic tremors, plus based on our ground deformation monitoring, patuloy pa rin yung pamamaga ng vulkan. Sa ngayon, nasa alert level 3 pa rin ang volcano. Sabihin po nito, bawal pa rin po pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Yes. Sir, kasabay po ng nangyari nga na PDC, mayroon din po bang naitalang pagbabago sa volcanic earthquakes, sulfur dioxide emissions, gayon din sa ground deformation o iba pang monitoring parameters? Sa ngayon po, yung kung ano yung nakikita natin nung nasimula itong pag-aalburuto ng Mayon noong January 6, ganun pa rin, ganun pa rin ang estado niya. Abnormal pa rin, masyado pa rin marami yung mga sulfur dioxide na ibinubuga at meron pa rin tayong pamamaga ng bulkan which indicates na patuloy yung pag-akyat ng magma. At ito nga, nakikita naman natin na patuloy pa rin yung paglabas ng lava sa bunganga o bibig ng bulkan. Okay. Sir, Bagamat yun nga, medyo mababa yung possibility na magkaroon ng pagsabog, pero hindi natin yan naalis yun. Pero yun nga, patuloy pa rin yung paglabas ng lava and unfortunately, maaring magkaroon pa rin itong mga ito na dutulot ng yung pagtipak ng lava flow. Okay. So, since nabanggit mo nga, sir, na patuloy nga po itong paglabas ng lava, may posibilidad po bang umabot ang pyroclastic density current sa mga lugar na nasa labas po ng 6 kilometer permanent danger zone kung magpapatuloy o lalakas pa itong aktibidad ng bulkan? Sa ngayon po, hindi natin inaalis yung possibility na yon.
Bagamat yun nga yung pinakamalaking PDC or uson na nangyari no May 1, around 5.5 kilometers lang yung haba niya. So nasa loob pa rin ng 6 kilometer permanent danger zone. Yung kahapon naman po ay nasa bandang 2 kilometro lamang yung haba. So based on this kung sa nakikita namin, mukhang hindi naman po siya lalagpas doon sa 6 kilometer na boundary. Dr. Paul, nabanggit niyo po na nasa alert level 3 pa rin ang Mayon. Pero may mga indicators ba na mahigpit na binabantayan ng PHIVOLCS na maaaring magresulta sa mas mataas na alert status? Sa ngayon po, yung nakikita natin, similar sa pa rin, yung nagsimula itong pag-aalburuto ng Mayon noong January. Ito yung tinatawag sa science na steady state. No? It is neither escalating nor is the situation de-escalating. So sa ngayon po, i-maintain pa rin po natin yung alert level 3 sa paligid ng Mayon Volcano. Okay. Sir, kumustahin din po namin yung inyong koordinasyon ng PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para pumatiyak ang kaligtasan ng mga residenteng nasa paligid o malapit sa bulkan. Patuloy pa rin naman po yung coordination natin. As a matter of fact, for the past week, na meron na tayo nakapag-attend po ang PHIVOLCS ng disaster coordinating councils, yung second quarter DRM council meeting, full council meetings. And of course po, yung PHIVOLCS pa rin po patuloy yung pag-monitor ng situation, including po yung ito nga, dahil nag-declare na ang pag-asa ng tag-ulan, binabantayan na natin yung ito naman ngayon yung problema, maaaring magkaroon naman ng lahars. So sa ngayon po, patuloy yung mapping ng ating mga geologists sa Mayon Volcano. Titingnan natin yung saan dumapo, gaano karami yung mga volcanic deposits. Plus nagsasagawa na rin kami ng mga computer simulations kung saan po possible na pumunta yung mga lahar deposits. Well, and with that, Dr. Paul, mensahe nyo na lamang po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga taga-Bicol region. Yes po. So right now po, ang Mayon Volcano is still at alert level 3, bagamat wala tayong nakikita yung mga malalaking pagputok. Itong pagkakaroon nitong mga uson na dulot ng pagtipak or pagbagsak ng mga lava fragments, still ay indication, still po yan yung pinangangambahan natin na baka nga po dahil isipin ng mga tao dahil wala namang pagputok na nangyayari, ay isipin nila na safe na pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. So sa ngayon po, iwasan pa rin po talaga natin yung pagpasok sa danger zone dahil yun nga po, meron pa rin patuloy pa rin yung pagkakaroon ng mga nitong mga PDC or mga uson. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Paul Alanis ng DOST ng PHIVOLCS Mayon Observatory.